Be, inuubo lang naman ako, pero bakit parang pamotor na ako dito? What you doing? Ang daming mga tsaa na nangyayari sa gobyerno lately. I am here for okay, I'm making this kumpisalon para sa mga tao na sa stress na dahil sa mga nangyayari sa balita, sa politika, tsaka yung mga kumakayod, napapagod sa trabaho, para sa mga panggastos ng mga nepo babies na yan. Kumakayod tayo para sa panggastos ng mga kurakot, para sa mga luxury cars ng mga congressman. O, diba? Bonggang-bongga. Para sa mga sugar baby din nila. Ano yung wala pa rin akong intro hanggang ngayon? Mangumpisal ka na ng mga kasalanan dito sa kumpisal. Okay, actually short but sweet yung ibang mga chika natin today. So let's start with the very first one. Hi, Ate Peps. Tawagin nyo na lang po akong Burnak. Ate, ang baho na. Sorry yung nickname ko Bebang. Medyo mabaho na yon, pero parang mas mabaho yung Burnak. Parang burnik kasi. May parang Hala, Pavilma Santos na ako dito. Si Ate Vito. Sige, pabuntis ka. Tignan natin kung respetuhin ka ng anak mo. Kapag asin na lang ang inuulam nyo at nagpapakap ka para lang maisaksak ka sa sikmura niya. Ate V, anak. Dami ng ads, una pa lang. When I was in college, palagi ako sinusundo ng bebe ko. Nadiretso kami sa park at nagpapalipas ng oras sa mga playground doon. Wala naman kaming budget sa pagmamall, kaya dito na lang kami maglalandian. 9 PM ng gabi na initan si bebe. Ibang init ang tinutukoy ko. So, as a GF, naglawa naman ako agad. Anong ibig sabihin ng lawa? Di ba parang lawa is like lake? Ano naglawa? Nag-lake ka? Nagbasa? Ganun? Hindi din kasi ako titigilan nito sa gigil sa akin. Paano yung gigil sa'yo? Nagigigil ko sa'yo. Wala naman kaming budget pag check-in, so wala akong choice. Naganap ang BF ko ng bakanteng lote na mataas na damo. Grabe. Ang lalakas ng mga loob nyo. Hindi ko kaya yung mga ginagawa nyo. Napakalakas talaga. Paano pag nahuli kayo, ha? Paano pag nahuli kayo ng mga strangers, video kayo, lumabas yung video sa internet? Oh my God! Ang lalakas talaga ng mga loob. Alam niyo na ang nangyari. Pinahiga niya ako sa may damo at doon ginerger. Ngayon ko lang ulit narinig yung gerger. Kahit hirap ay pigil ang ungol pero hindi marinig. Ang nakakaloka pa nun, may nag-iikot na security guard kaya napatigil pa siya. Oh my God. Oh my God. Mas malala pa to sa accent ni Diskaya, ha? Actually, I still talk to my sister using the British accent. I still converse with her in English. That's I even amazing. converse with my kids with my accent. Cringe! Ang cringe, ang cringe. Habang ako'y hirap na hirap sa ilalim at nangangalay na, nung nakaalis na ang guard ay dun namin tinuloy-tuloy hanggang sa matapos. Struggle naman ang pag-aayos ko sa sarili ko and puro damo ang damit at katawang lupa ko. Hindi ba Makati yun? Sorry ha. Lalo na sa knees nung lalaki. Diba nagiging creative na kayo sa mga pagchuchug-chug nyo dyan, ha? Mamaya sa outer space, nagchuchug-chugan na kayo dyan. Kinabukasan ay napakahapdi ng aking talulot. At ang namumulang talulot, dinadaluhan ng mga bubuyog. Pag ako'y nalilibugan, tumitiyaya sa lansangan. Nang kapain ko ang bibig nito, ay may nakapa ako. May pumasok palang mga damo sa loob ng kabibe ko. At ang hahaba. Sorry ha, pero hindi ka naghugas after yung magjujjugan. Like, kauwi nyo, hindi kayo naligo, ganon. Diretso, tulog na. So, kinabukasan mo nakita yung kabibe mo. Bakit ganon? Yung twinkle star mo, be. Magwisik-wisik ka naman ng konti down there. At saka, bakit pumasok doon? Paano ba kayo nagjujjugan? Sorry, I don't need the details. Pero... Sorry, ang dami kong questions. Praning na praning ako and baka may microorganism na ba sa aking kabibe dahil doon. Lesson is, kung walang perang pang check-in, huwag na mag-gerger. Hindi naman, pwede naman kayo mag-gerger sa bahay, di ba? Pwede naman kayo sa bahay. O kaya hindi yung sa damuhan. Hindi ba pwedeng at least sa CR man lang, ganyan. Bakit sa damuhan pa? O kaya, may abandoned house. O manood lahat ng mga mumu sa inyo doon. Pero at least abandoned house, konkreto yon. Semento, be. Di na kailangan may mga microorganisms na nandun. Hello, Ate Bebs.
This might be the most embarrassing moment of my life. Gusto ko na lang magwala at maglaho. So, me and my friends are playing Valorant and we are all in Discord. Wow! Gamer! Oh! Mine! Sa akin na to! Oh, umilag ka! Last game na namin, so most of them left the Discord na except for one. Let's call him D. D and I used to be a thing in high school, but we didn't work out kasi he's so torpe, kaya all we did was talk. Oh my God, sounds familiar! It sounds familiar. Ngayon, BFF ko na lang siya. Masaya na siya sa jowa niyan. Masaya na rin ako sa jowa. I'm married already, by the way, and my husband is totally fine with me playing and talking to D. Oh, that's nice. Sorry ko, tumitingin pala ako dito kasi nandito yung monitor ko kasi nandito. So, yung camera, basta. He trusts me and he's not worried at all. Sometimes, after everyone leaves sa DC, nag-usap kami kasi we have really interesting conversations like current issues, movies, anime, ganun. During the so naging, very close friends. Parang ako, yung BFF ko ngayon. During the conversation, nag-excuse ako saglit kasi naiihi ako. So, inalis ko na yung headset ko and nag-mute ako. Pagkabalik ko sa room, I felt cold. So, I took off my shirt and took my hoodie off as well. I don't like the feeling na may shirt sa loob, tapos may hoodie. True, mainit kasi yun, be. Tapos parang ang stuffy ng feeling. Girl, tapos may bra ka pa, Diyos ko Lord. But before I put my hoodie on, hinawakan ko yung bubelya ko kasi ang warm. Minsan, ang init, gano'n. After a long day, tapos nakabra, gano'n. Tapos kakapakapain mo lang. Minsan kilikili nga, ginaganyan ko eh. O kaya alam niyo yung singit, minsan gaganyanin ko lang. Tapos aamuin ko, no? Pagkalingon ko sa computer, nakita ko yung pusa ko natutulog sa keyboard. And buisit na buhay. Nagulat ako. Yung camera biglang nakabukas and nandun si D. Mind you, nakahawak pa ako sa mga bulubundukin ko. Nagpanik ako ng sobra kaya nagpatay ako agad ng PC. Nagchat-chat si D, in-explain niya na naka-off daw yung camera pero biglang nag-on. Nakita yung pusa ko sa table. Tinatry daw niya sumigaw para sabihan ako. Kaso hindi ko dinig sa headset. Ang nakakawindang doon, ba't siya nagstay and nanood habang naguhubad and nilalamas ko ang bubelya ko? Oh my God! Okay, bibigyan ko ng benefit of the doubt yung guy. Kasi baka naman, akala niya naririnig mo. Pangalawa, baka, alam mo yun, nagpanic na lang din. Kasi pwede naman niya i-off. Alam mo yun, pwede naman siya umalis. Nasistress ako. Ano yun, napindot ng pusa mo? Ganon? Sketch yan ako dyan kay Dia. May size siya sa buhay niya. Hi, Ate Bebs! O, diba? Ang dami, 3 pala. Share ko lang ang ihi experience ko na hindi ko makakalimutan. Nangyari pala to, Ate Bebs, SHS pa ako. Ako nga pala ang babae na ang dali-dali lang ma-jebs and mawiwi. As in, kakakain ko lang now and after more or less 3 minutes, na-jebs na ako agad. Minsan nga, hindi pa ako natapos kumain, na-jebs na agad ako. Uy, ganyan din ako. Seryoso, lalo na kapag sinabayan ko pa ng kape. Girly pop. Sinasabi ko sa inyo ay, ang jebs ko ay napakadaling lumabas nun. Alam mo yung sobrang haba niya, tapos smiley face siyang ganyan. Actually, hindi nga smiley face. Letter U siya, tapos hindi siya nakakat. Kasi dire-diretso lang siya lumalabas sa wet packs ko. Hindi ko man lang kinakat. Buti na lang hindi na. Sobrang TMI. So ngayon, alam niyo na kung paano umebak si Ate Bebs. Alam niyo na rin kung anong itsura ng ebak ni Ate Bebs. Medyo light brown, ganon. Ano naman, malambot-lambot. But at the same time, yung intact lang siya. Yung tamang lagyat para maging intact yung buong tae. Yung hindi pa siya tumigil eh. Fast forward, namasyal kami sa mall noon. Kasama yung best friend ko. And take note, before kami lumabas ng mall, nagwiwi na ako sa CR ng mall. And pagkatapos, naghiwalay na kami ng daan dahil iba-iba kami ng route ng jeep na sasakyan. Ayun na ate, habang nag-aantay na mapuno ang jeep, ay nakaramdam ako ng parang gusto ko naman umihi. Pero, binaliwala ko na lang. Napuno na ang jeep, Ate Bebs, at tumandar na nga. Pero, mas lumala pa ang pakiramdam ng ihing-ihi na ako. Kaya ginawa ko, nagtulog-tulugan ako para makalimutan ko ang nararamdaman ko. Girl, alam mo, sobrang nakaka-relate ako sa iyo. Ako pa naman, di ba galing akong Pampanga? And usually, I travel to Manila for ganaps. Alam mo yon, mga events, occasions, whatever. Now, there are times na hindi naman ako naiihi kapag nasa bus ako. Pero kapag in the middle na, yung alala nung ihing-ihi ako, ganon. Ayoko kasing nagkaka-UTI ako. Kaya nga lagi akong palainom ako ng
tubig. Tapos girl, yung kinikilabutan na ako. Tapos girl, alam mo yung ang sakit-sakit ng pantog ko, ganon. Yung ang lala niya, ang lala ng sakit, yung parang mahapdi na siya, yung hindi na normal. Yung konting galaw lang ng ganon, yung parang habang umaandar ang jeep, ay napaisip ako kung paano kaya kung iihi na lang ako dito sa upuan. Or tatalon ako sa jeep, tapos tatawid ako, tapos tabing daan na lang ako iihi. Very intense naman yun, be. Very Batang Quiapo or like probinsyano ang atake mo doon. Yung bigla ka na mag-jump sa jeep. Tapos yung parang may ano ka pa, yung effect na magro-roll ka pa. Nagdasal ako ng mataimtim, Ate Bebs, na sana mawala na ang pagkawiwi ko. Buti naman at umabot naman, Ate Bebs, pagkababa ko. At buti na lang din, may gas station sa binababaan ko. Narealize ko lang, dapat bumaba ka na muna. Kasi pwede ka naman magpara po sa jeep diba? So, dapat bumaba ka na muna. Tapos, naghanap ka ng pwedeng ihian, ganun. May janitor din, nakakalabas lang ng CR. Kaya dali-dali akong nagtanong na, Kuya, pwedeng maki-CR? Ay, ma'am, yung susi, kukunin mo pa sa cashier. Hala! Oo nga, may mga ganyang mga gas station na CR. Di ko na talaga matiis. Buti na lang may nakita akong malaking drum ng tubig sa labas ng CR. Kaya ginawa ko, pagkatalikod ng janitor, dali-dali nagtago ako sa likod ng drum at doon ako umihi. Sa loob-loob ko, sobrang saya ko kasi parang sumakses ako, Ate Bebs. Or so I thought. Pagkatapos kong umihi, Ate Bebs, pagkaangat ko sa ulo ko, may CCTV, Ate Bebs. At saktong nakatutok sa lugar kung nasan ako. Buti sana kung tagon-tago ako, pero hindi. Kita pa rin left side ng body ko kasi medyo nakasampak sa wall ang drum. Mas malala, Ate Beb, pagkatingin ko sa paligid, may kotse na nagpa-park sa harap ko, and mas worst pa, sa worst, may tao sa loob na nakatingin sa akin. Di ko kaya. Di ko kaya. Hindi pa agad ako tumayo at hindi ko pa rin nataas ang pants ko kasi di ko na alam gagawin ko. Alam ko na, gets ko. Alam mo yung nag-freeze ka, tapos nag-panic ka, tapos hindi mo alam gagawin mo, kaya nga nakaganyan ka na lang. Naalala ko noon ay inipit ko ng maigi ang legs ko para matakpan kep-kep ko. Hindi ko alam kung nakita ba nila yung perlas ko o hindi. Gusto ko na lang talaga na lamunin ako ng lupa that time. Simula noon, pagdadan ako doon, dali-dali ako naglalakad at hindi ako lumilingon sa bandang gasoline station. Tuwing naaalala ko yun, hoping talaga na hindi gumagana CCTV nila that time. And kuya na nasa loob ng sasakyan, bahala na. Siguro naman, nalimutan na niya mukha ko. The end. Ala, stress ako. Naalala ko noon, meron akong tropa na kunwari mag-hangout kami sa labas, ganyan. Pagka uwi, sabay kaming umuwi gamit yung car namin kasi malapit lang bahay nila sa amin eh. Like, sobrang lapit lang, mga 5 minutes away siguro, ganon. Every time na bago ko siya ihatid sa kanila, minsan dumadaan lang kami doon sa sari-sari store malapit sa kanila, doon sa subdivision nila. Tapos iinom kami doon sa harap ng sari-sari store na yon. Eh kaso, walang, alam mo yun, walang CR, ganyan-ganyan. So nagbe-beer lang kami ganyan. There were times na mangiihi ka na lang talaga kasi beer yun di ba? So ang ending, umiihi kami. Ito na lang, buhangin sa kanila. So, matatakpan mo yung wiwi mo. So, ako, iihi ako nun, doon sa likod ng car. Tapos siya, doon sa kabila. Tapos, takpan mo na ng buhangin yung wiwi mo, ganun. Seryoso. So, sana, wala rin CCTV doon kasi hindi ko rin alam. Baka pala meron nakakita sa akin. Wala naman na tao pag ganong oras. Like, super late na rin kasi yun. Wala, naalala ko lang. Memories. Wah! Nag-reminisce pala. Pero if ever man, tingin ko naman nakalimutan na lang yung pagmumukha mo. Pero mahirap yung CCTV, tapos may digital footprint ka ba? Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Juice colored. Colored juice? Juicep of Sinai? Juice sawa? Juicy fruit? Juice mabos? Hindi ko alam kung anong lengguwahe yun. Okay! Tapusin na natin to. Nakatatlo na kayo sa akin eh. Ano na? Hindi nyo na ako kulitin. May kumpisalo na ng bago. Kilala ko kayo. Kinukulit nyo ako lagi. Mga walang iya kayo. Lagi nyo akong kinukulit. Bye-bye. Love you. Hindi ako masyado mamiss.